Ang bilyonaryo ay tahimik na nakaupo sa mahabang hapagkainan, habang ang dalawang maliit na anak ng yaya ay malakas na tumatawa sa paligid ng birthday cake. Ang malaking bahay ay parang walang buhay buong umaga, pero bigla na lang napuno ng init ang tahimik na tahanan dahil sa maliliit nilang boses. Bago tayo magsimula, ipaalam mo sa comments kung anong oras na at taga saan ka nanonood ngayon sa buong mundo. Ngayon, simulan na natin ang emosyonal na kwentong ito tungkol sa isang kaarawan na nagsimula sa katahimikan pero unti-unting binago ang puso ng isang lalaki magpakailanman. Umiti ang yaya habang inilalagay ang cake sa mesa, ang mga anak niya ay abalang-abala na sa pag-abot ng makukulay na frosting. Mahina ang tawa ng bilyonaryo nang kunin ng isang bata ang malaking piraso ng cake at subukang ipakain sa isa pa. Nagkalat ang mga mumo. Natakpan ng frosting ang maliliit nilang kamay at ang buong kwarto ay puno ng masayang halakhak. Pero bigla, nawala ang ngiti sa mukha ng bilyonaryo nang tumigil ang tingin niya sa bakanting upuan sa tabi niya. Ang upuang iyon noon ay sa babaeng laging kasama niya sa bawat kaarawan, walang palya. Dumagsa ang mga alaala, ang tawa niya, ang mainit na boses, at kung paano siya laging may maliit na sorpresa para sa kanya. Sandali siyang tumungo, itinago ang lumalaking lungkot sa dibdib. Patuloy na tumatawa ang mga bata sa cake, walang kamalay-malay na ang kanilang simpleng saya ay nagbukas ng lumang sugat sa puso niya. Pagkalipas ng ilang oras sa gabi, bumalik ang katahimikan sa malaking bahay, matapos umuwi ang yaya at mga anak na may ngiti at natirang cake. Nag-iisa na naman ang bilyonaryo sa sala, nakatitig sa natunaw ng kandila ng birthday. Unti-unting nawala ang tawa kanina, at naiwan ang mas mabigat na katahimikan kaysa dati. Bigla, dahan-dahang bumukas ang pintuan, at isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan niya mula sa hallway. Nagulat siya at lumingon, si Ana, ang babaeng minsan ay pinakamamahal siya kaysa kahit kanino. Taon na ang nakalipas nang umalis siya, dahil sa sobrang away at malamig na gabi sa loob mismo ng bahay na to. Lumapit si Ana, may dalang maliit na nakabalot na kahon. Matiningin ang mata niya pero puno ng lumang alaala. Sabi niya, narinig niyang kaarawan niya at may nagsabi sa kanyang kalooban na dapat siyang pumunta ngayon. Tahimik siyang tiningnan ng bilyonaryo, naaalala ang walang katapusang kaarawang kanilang ipinagdiwang noon. Noon, hindi kailanman tahimik ang bahay dahil lagi itong pinupuno ni Ana ng tawa at simpleng sorpresa. Sandali, walang nagsalita silang dalawa, nasa pagitan ng nawalang nakaraan at kinatatakutang kasalukuyan. Dahan-dahang inilagay ni Ana ang maliit na regalo sa mesa, at naramdaman ng bilyonaryo na lalong naging mabigat ang kanyang puso. Ang maliit na kahon ay tahimik na nakaupo sa pagitan nila, dala ang mga taon ng alaala na hindi nila alam kung paano muling buksan. Dahan-dahang tumingin ang bilyonaryo kay Ana, napagtanto kung gaano kaiba ang pakiramdam ng bahay ngayong nandito na naman siya. Taon na ang lumipas na puno ng karangyaan ang bahay na to, pero parang laging may kulang nang wala siya. Napansin ni Ana ang pagod at lungkot sa mata niya na sinusubukang itago sa kalmadong mukha. Mahinahong sinabi niyang hindi siya pumunta para buksan muli ang lumang away o ipaalala ang masakit na pagkakamali. Gusto lang niyang batiin siya ng simpleng happy birthday, tulad ng dati. Malambot ang salita niya, pero bigat ang dinadala nito mula sa maraming tahimik na gabi na hiwalay sila. Tumungo ang bilyonaryo, naaalala ang pride at galit na kinalimutan niya noon. Noon, ang tagumpay ang lahat sa kanya, akala niya kayang palitan ng pera ang pagmamahal at pasensya. Pero ngayon, napagtanto niyang lumaki ang bahay habang lumiit ang mundo niya. Dahan-dahang itinulak ni Ana ang regalo patungo sa kanya, halos bulong na sinabi, buksan mo, dahil may mga alaala na hindi dapat ilibing magpakailanman. Dahan-dahang hinawakan ng bilyonaryo ang maliit na kahon, bahagyang nanginginig ang kamay dahil sa damdaming matagal niyang itinago. Sandali niyang tinitigan lang ito, iniisip kung anong alaala ang dinala ni Ana pabalik sa tahimik niyang buhay. Tahimik na nanood si Ana, ang kalmadong mukha ay nagtatago ng bagyo ng damdamin sa kanyang puso. Sa wakas, binuksan niya ito at nakita ang lumang larawan na maingat na nakalagay sa loob ng balot. Ipinapakita nito silang dalawa noon, masayang tumatawa sa simpleng hapunan ng kaarawan sa maliit na apartment. Noon, wala siyang pribadong eroplano, walang malaking bahay, walang katapusang meeting sa gabi. Pero mas malapad ang ngiti niya sa larawan kaysa sa anumang ngiti niya nitong mga nakaraang taon. Bigla niyang naramdaman ang hapdi sa dibdib habang bumabalik ng mas malakas ang mga alaala.
Mahinang sinabi ni Ana na iyon ang huling kaarawang tunay nilang ipinagdiwang bago magsimula ang lahat ng gulo. Ipinaalala niya kung paano unti-unting pinalitan ng tagumpay ang usapan, hapunan at maliliit na sandali nila. Ipinikit ng bilyonaryo ang mata sandali na pagtanto kung gaano karaming pagkakataon ang sinayang niya nang hindi napansin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mahinang binulong niya ang dalawang salitang hindi niya kailanman nasabi noon. Pasensya na. Tahimik na nakatayo si Ana matapos marinig ang paumanhin. Ang dalawang salitang matagal niyang hinintay, ngayon ay narinig na. Matagal siyang hindi nagsalita, tinitingnan lang ang lalaking minsang lahat sa buhay niya. Nanatiling nakatungo ang bilyonaryo, hindi sigurado kung sapat ba ang mga salitang iyon para ayusin ang nasira. Inamin niya na binulag siya ng tagumpay, nakalimutan ang mga taong kasama niya mula simula. Bigla, walang kabuluhan ang bahay, kotse, at pribadong eroplano kumpara sa mga alaala sa larawang iyon. Dahan-dahang umupo si Ana sa harap niya, kalmado ang mukha pero puno ng taon ng tahimik na sakit. Sinabi niyang hindi niya kailanman hinangad ang pera, fame, o makapangyarihang buhay na hinabol niya. Ang gusto niya lang noon ay ang lalaking tumatawa kasama niya sa maliit na apartment ng walang alalahanin. Malalim ang sinseridad ng salita niya, walang galit, kaya lalong sumakit ang pagsisisi niya. Sa unang pagkakataon, napagtanto ng bilyonaryo kung gaano siya nalungkot dahil sa tagumpay. Tumingin siya sa malaking kwarto at naintindihan na kayang gumawa ng pader ang yaman, pero hindi pamilya. At sa loob-loob niya, nagsimulang mag-isip kung huli na ba para ayusin ang nasira. Matagal na katahimikan ang nanatili sa bahay, parang nakikinig mismo ang mga dingding sa marupok na sandali nila. Maingat na tinitingnan niya si Ana, takot na baka bigla siyang umalis ulit. Dahan-dahang tumayo si Ana at lumapit sa malaking bintana, tinitingnan ang walang katapusang ilaw ng lungsod sa baba. Buhay at maganda ang labas, pero sa loob, mas mabigat ang katahimikan kaysa anumang ingay. Mahinang inamin niya na ang pag-alis noon ang pinakamasakit na desisyon sa buhay niya. Pero inamin din na kung nanatili siya, unti-unting masisira ang simpleng pag-ibig nila. Tahimik na nakikinig ang bilyonaryo, napagtanto kung gaano karaming sakit ang dala-dala niya habang abala siya sa paghabol sa tagumpay. Dahan-dahang humarap si Ana, kalmado pero puno ng alaala na hindi kailanman tuluyang nawala. Sinabi niya, maaaring magbago ang tao, pero kapag tinuruan na siya ng kalungkutan kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Tumango ng dahan-dahan ang bilyonaryo, naiintindihan na bawat malungkot na kaarawan ay aral na dapat niyang matutunan. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, lumitaw ang maliit at tunay na ngiti sa mukha ni Ana habang tinitingnan siya ulit. At sa marupok na sandaling iyon, naramdaman ng bilyonaryo ang maliit na spark ng pag-asa na bumabalik sa pusong matagal ng walang laman. Dahan-dahang tumayo ang bilyonaryo mula sa upuan, napagtanto na ang tahimik na gabi ng kaarawan na ito ay naging mas mahalaga kaysa sa anumang negosyo na nilagdaan niya. Lumapit siya kay Ana sa bintana, sumasalamin ang ilaw ng lungsod sa salamin habang unti-unting napupuno ng lumang alaala ang espasyo sa pagitan nila. Taon na ang naniniwala siyang ang tagumpay ay kontrol, kapangyarihan at pagbuo ng imperyo na hindi kayang kunin kahit kanino. Pero ngayong gabi, naintindihan niya na ang tanging kailangan niya ay hindi mabibili ng pera. Napansin ni Ana ang sinseridad sa mata niya, isang bagay na hindi niya nakita mula noong unang panahon nila. Inamin niyang nagbago rin siya sa paglipas ng panahon, natutong bitawan ang galit na dala-dala niya. Inamin ng bilyonaryo na bawat kaarawan pagkatapos niyang umalis ay parang paalala ng buhay na sinira niya. Laging impresibo ang bahay sa labas, pero lalong lumalamig sa loob sa bawat taon. Tumingin si Ana sa malaking sala at naalala ang mas maliit na tahanan kung saan sila dating tumatawa. Sinabi niya, hindi kailangan ng karangyaan ang kasiyahan. 2 tao lang na handang protektahan ang pag-ibig araw-araw. Tumungo sandali ang bilyonaryo, napagtanto na ang tawa ng mga bata kanina ang nagpapaalala sa katotohanan iyon. At sa sandaling iyon, pareho nilang naintindihan na ang gabing ito ay maaaring magbigay ng pangalawang pagkakataon na hindi nila inaasahan. Dahan-dahang tiningnan ulit ng bilyonaryo ang tahimik na bahay, pero ngayon, hindi na kasing lamig ang katahimikan kaysa kanina. Napagtanto niyang minsan, nagpapadala ang buhay ng maliliit na sandali, tulad ng simpleng pagbisita, para ipaalala kung ano talaga ang mahalaga sa huli.
Mahinang lumapit si Ana pabalik sa mesa, kung saan nanatili pa rin ang natunaw na kandila sa tabi ng lumang larawan. Kinuha niya ang picture at mahinang humiti, naaalala ang simpleng apartment kung saan nagsimula ang pinakamasayang alaala nila. Lumapit ang bilyonaryo at inamin na ang pagkawala niya ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Tahimik na nakikinig si Ana, alam na hindi mababago ng pagsisisi ang nakaraan, pero minsan, mababago nito ang hinaharap. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, sila ay nakaupo ng magkasama sa iisang mesa ng walang galit, walang pride, at walang distansya. Ang bahay na dating walang buhay ay biglang naging mainit, parang tinatanggap mismo ng mga dingding ang nakalimutang kapayapaan. Tumingin ang bilyonaryo sa pinto at naisip kung balang araw, mapupuno ulit ng tawa, pamilya, at kaarawan ang bahay. Hindi nangako si Ana, pero nanatili siyang nakaupo sa tabi niya, at iyon pa lang ay sapat na kaysa anumang sagot. Minsan, nagsisimula ang paghilom hindi sa malalaking galaw, kundi sa dalawang taong pumipili na manatili at mag-usap muli. Tapos na ang kwento rito, pero nananatili ang misteryo. Like, subscribe, at bumalik para sa susunod na hindi malilimutang paglalakbay.